Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Donbis Edit. For today's video guys, nagkaroon din po kayo ng profile not recommendable due to policy advertising. So dito guys, ituturo ko sa inyo paano nga ba tayo mag-a-appeal dito. Ano yung mga dapat natin tandaan kapag nagkaroon tayo ng ganito. Ayan, yung profile advertising policy. So sundin nyo lang po itong guide na ito. So guys, nandito na ako sa aking professional dashboard. Ito po yung isa kong account. Makikita nyo dito, profile not recommendable. Ibig sabihin, meron tayong mga watch bait, engagement baiting, or meron tayong mga na-post dati. Pero dito, tuturo ko din sa inyo isang reason, yung advertising policy violation. Punta tayo ng profile recommendation, makikita natin dito, profile violate our advertising policy violation. At meron din akong unoriginal content, and then na-restrict. So magkaiba yung unoriginal content sa advertising. Ngayon tuturo ko lang sa inyo yung advertising policy violation. So i-click natin yung review para makita natin. So dito meron na lang akong 5 araw. Ngayon ko lang to guys nakita. Actually 30 days yung binibigay sa atin ni Meta para i-confirm yung identity natin. Hindi tayo makakapag-boost, hindi tayo makakabili ng stars, hindi tayo makakapag boosting. So kailangan natin dito guys mag-upload ng ID. So ang ID na ina-accept nila, driver's license, passport, PhilSys ID, I don't know kung pwede, pero ang itatry ko ngayon dito ay driver's license. Okay? And make sure dapat malinaw yung camera na gagamitin nyo, okay yung lighting, mas okay kung gagamitin yung background ay yung black. Okay? So take photo na natin, enable mo lang po yung inyong storage. Medyo blurred ko lang guys, no, para sa video na to. Ayan, so kailangan nyo ilagay sa frame yung ID. And then meron ako dito na encounter na problem upon submitting ID. So dito sinulit ko na din tong tutorial natin para at least kung ma-encounter nyo to, mas mabilis nyo din siyang ma-upload. Ito ay pwede nating gamitin. So makikita nyo dito, the image you try upload is too large, please try again later. Ito yung problem na to gamit yung application. So trinay kong ilayo and then kinapture ko din, same pa din siya. Hindi daw ma-detect yung image kasi sobrang taas ng quality or sobrang mataas masyado yung file. So ang solution dito kapag na-encounter nyo to na hindi successful yung pag-submit ng ID, meron tayong second step. Magla-login tayo sa ating browser ng Facebook. Okay? Kapag nandito ka na, i-click mo yung profile recommendation. Ayan, dapat guys naka-login na kayo and then dapat naka-desktop side or desktop view. I-click natin yung profile recommendation, i-click natin yung browser. Wag po yung wag yung app. So makikita din natin dito not recommendable na profile dahil nga po sa profile violated our advertising policy. Kung i-check naman natin dito, kung tayo ay eligible to monetization, hindi natin makikita gamit naman itong browser. Sa app lang naman siya makikita. So dito nga guys, no, ang status ng ating account, yun, not recommendable and restricted monetization. Wala tayong earnings dito ng stars, ads on reels, and stream ads. So ngayon, i-click natin ito to review. And then makikita natin dito, ito yung mga restriction natin. Hindi tayo makapag-manage ng account, can create, run, or ads. Personal ad account, ayan, can manage advertising asset or people or businesses. Ibig sabihin, kapag may nakalik na mga pages dito, hindi ko siya mabuboost or hindi ko siya mamamanage. So, binibigyan nga lang again tayo ni Facebook dito ng 30 days. So, akin guys, makikita nyo, 5 days na lang. So, ma-expired na. Kapag na-expired na yan guys, wala na tayong magagawa. Kung hindi tanggapin na hindi na tayo makakapag-manage ng pages dito sa account na to. So, makikita nyo guys dito, hindi na ako hiningan ng OTP. Unlike sa gagamitin na apps, kailangan natin ng OTP. Dito guys, kailangan lang natin mag-capture ng ID. Ayan. Ika-capture lang natin yung ID. And then guys, pag sobrang taas ng file size or ng MB, ang gawin nyo guys, i-resize nyo na lang siya. Ayan. So, na-capture na natin. Kita po yung pa ako, diba? Ayan. I-resize lang natin. Ika-cut lang natin. Kasi guys, pag malinaw talaga na camera, mataas kasi yung yung quality or yung file. So mas mahirap ma-upload, matagal, 'di ba? And then i-save lang natin tong nakat natin na picture. Say replace original.
Okay? And then kapag okay na, balik po tayo dito sa browser and then back lang natin. Ayan, so ito na yung guys, 2.51 MB. Pero kung magka-capture tayo gamit yung camera, usually nasa 3 to 5 MB yan. And then i-click lang natin guys yung continue. Ayan, click continue. Ayan, so make it sure dapat quality talaga yung pagka-capture. Oy, si Baymasoy nag-message. Ayan, request review. Ayan, review requested. Ayan, so ngayon guys, hintayin lang natin bumalik. Bilang lang tayo ng 7 to 10 business day kung ma-approve yung request natin. Pero kanina guys, chinek ko ulit, bumalik na yung advertising natin. Basta guys, na-confirm ni makikita nyo kulay red yan. Ayan, di ba kulay red yung status, and 30 days finish before advertising access permanently disabled. Within 30 days lang talaga ang kailangan nating ang kailangan ni Facebook. Wala na extension. So makikita natin guys dito yung recent violation ko. Yan pa din. Pero guys, kapag chinek ko, wala na. Hindi na siya kumbaga confirm na yung identity. Hindi ko lang sure kung kailan to matatanggal. Ayan pwede na ako mag-run ulit ng ads. 'Di ba? And then kung pupunta naman tayo sa browser, papakita ko din sa inyo, wala na yung warning na red. Advertising access reinstated. So yun na guys, thank you so much po sa panonood. Don't forget to follow sa ating official Facebook account, Jose Opo Muleda Jr. And then don't forget to subscribe naman sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit, and i-click nyo na din po yung notification dyan sa may ibaba para pag meron tayong mga bagong video upload, kayo po yung manonotify. Don't forget to share din po ito para at least mas marami tayong matulungan. See you again sa susunod na video. Bye-bye!